I'm so far away from home. There's no way I'm turning back now. My Ayun po mga kabisnes, isang mapagpalang bagong takaroon araw po sa ating lahat mga kabisnes naming minamahal. Itamin mo. Bagong takaroon pa, pagpuyo ba? Ayun mga kabisnes, isang mapagpalang maulang araw sa ating lahat, no? At ayun nga po mga kabisnes. Yan mo to, ikaw yung sa sukat. Hanggang liig na, no? Kaya mawawis na yung taga-business natin dyan sa sukat. Ano sa sukat? Ingat-ingat po. Diba? Yan. Patay mo ilaw. Hindi kita naman. Grabe na, hanggang liig na po yung ano mga kabisnes. Tubig. Kailan ba to? Tingnan natin kung kailan. Kasi mandi pa yan. Hindi. Ano ba na ngayon? Ano tayo ngayon? Webis na. Hindi. Kami yan. Ayun na nga mga kabisnes, no? Nabasa nyo naman din po sa thumbnail na kung ano yung topic natin for today or kung ano ba yung ano natin ngayon mga kabisnes. So ngayon nga, bisitahin natin sila Ate Vera. Kasi kapitbahay na namin siya mga kabisnes. Kamustahin natin kung kamusta sila, anong ginagawa nila. Surpresahin natin mga kabisnes. May sorpresa tayo para sa mag-asawang Vera at Lito. Kasi may nag-sponsor po sa kanila mga kabisnes. Ang sponsor po na ito, mamaya ko po babanggitin kung aray ko basta kung kanino galing yung pera. So, andito na po sa akin yung pera mga business. So, puntahan natin, kamustahin natin, ano bang ginagawa nila ngayon? Kung andito ba sila? Yun ay kung andito sila. Tcharam! So, puntahan natin mga ka-business, no? Tingnan natin kung nandito sila. Try natin katukin or baka si Kuya Lito lang nandito. Tao po. Andito kayo? Andito kayo? Nagtanong pa ako nandito. Andito ba kayo? May tao ba dito? Andito ba sa Ate Vera? Pwede mag-vlog? Opo. Kika lang. Oh, pero dito po sa Ate Vera mga ka-business. No? Andito sila. Nahihilo na sila. Nahihilo sa ano? Sa ano? Alam ko na. Kumustahin muna natin sa Ate Vera. Wait lang mga ka-business kasi nagbibis pa po si Kuya Lito, no? Alam ko na. Okay na? Permission to vlog, everybody! Alam ko na kung anong nangyari sa'yo. Nahilo ka. Dahil sa electric fan. Yan mo mga ka-business, oh. Siguro nahilo sila dahil dito sa ano. No? Nanibago ka, te. Kamusta na sa Ate Vera? Di ka pumasok ngayon, te. Nabasa ko nga sa GC. Kasi ng ulo ko. Kahapon pa to, pinipilit ko lang po. Parang sinusumpo yung Susumpo? kasi diba, ano tayong puyat ko. Oo. Itong mga nakaraan kasi mga kabisnes, medyo napuyat po talaga kami. Pero okay lang naman yun kasi hindi naman po palagi. Minsan lang naman. Kasi syempre mga kabisnes. Karoon lang kasi ng bisita. Opo. At saka yung bisita kasi gabi na po nakarating galing sa States. Char. Yun nga, yung sinundo namin sa airport. Anong oras na din po yun. So medyo napuyat. Pero hindi naman po palaging ganon mga kabisnes. Sadyang nagkataon lang. Kasi syempre bisita natin yun. Kailangan din natin asikasuhin, entertain. So, kumusta naman yung ano nyo rito, te? Lagay nyo, mga nilagay-lagay nyo rito. Mga lagay. Kumusta lagay nyo rito? Okay naman. Komportable naman kayo. Kasi medyo ano po rito eh. Doon nga sa maliit na apartment, comfortable. Dito pa kayo sa malaki. Oo nga, no? Pero maganda naman pala dito mga ka-business. At saka yan, oh, may mga cabinets. Oh. So, okay nga siya. Magpalit na tayo, te? Hindi, joke lang. Hindi, sa totoo lang, ayaw ko ni Bay kasi
Yun nga, yung mga tanim. Gusto niya kasi yun doon kasi may mga tanim-tanim nga siya. Tapos, yun, makakapagtambay siya sa labas ng, yun, fresh air. Kailangan niya yun. Oh, pero alam mo, na ano lang pala, galing kami nagpa-check up kay Bay. Ang, ano naman niya, kasi mahuhuli naman ito mga kabis na, mauuna naman yun sa check up niya eh. Ano naman siya, ang sa check up niya, hindi naman pala ano daw, kasi nagpa-x-ray kami. Pero yung nagbasa naman nun, hindi talaga siya yung tagabasa, yung doktor na yun. Hindi niya forte yung sa x-ray. Pero may alam siya sa pagbabasa. Pero sabi niya sa akin, okay naman. Wala akong nakikitang kakaiba sa x-ray. Ni Bay. So, ang ano niya doon, kaya sumasakit yung dibdib niya at saka likod is dahil sa muscle spasm. Yung maninigas ng mga muscle. Parang kay ate. Di ba may ganun si ate? Kaya siya kumikirot. Yun pala. Yun kasi, ang muscle spasms naman, may ano siya, ang naging dahilan nun is either galing sa injury or napa-surgery. May injury kasi yan si Bay, nabangga siya ng motor. Dati, nung naghiwalay kami, binangga niya yung motor niya dahil naghiwalay daw kami. Charot lang. Then, nabangga talaga siya dahil pagkabangga niya kasi, yung manubela ng motor, tumama sa dibdib niya. Yun yung history ng injury na tinutukoy siguro nung muscle spasm. So, baka lang yun yung dahilan kaya sumasakit yung dibdib niya at likod kasi hindi yun nahilot. Oo. Nung nabangga kasi siya dahil namaga na agad, hindi na hinilot ni Lola, nung Lola niya. So baka lang naman mga kabisa, sabi ng doktor, yun ang dahilan. Tsaka napakatinding gamutan yung nangyari kay Baite, yung sa TV niya. Kasi, di ba na hindi ko na siya naibalik? Dapat kasi noon, after 2 months, binalik siya para babaan yung dosage. Eh, hindi ko siya naibalik, di ba? Eh, tuloy-tuloy hanggang 6 months na yung dosage nung gamot niya, yun pa rin. So, sabi ng matinding gamutan yung nangyari kay Sir. So, napaka-imposible na babalik yung TB niya. Kaya, feeling ko lang, hindi po yan TB. Kasi talagang... Mas okay kung hindi. Oo. Tapos niresetahan na siya ng gamot na pang muscle relaxant niya. Observe namin hanggang 5 days. Pagka hindi na kumikirot, alarm ha. Pag hindi na siya nakirot, yun na yun, hindi talaga siya TB. Kaya sana talaga mga kabisnes hindi. Kasi bukod tanging, yun lang naman yung naging niya yun lang yung nararamdaman niya. Hindi naman siya inuubo, hindi rin siya nagluluwa o nagsusuka ng dugo. Kahit tulad kay Kuya Jonathan, hindi po Tapos, ang sintomas niya talaga is yun nga, yung pamamayat. 53 kilos na lang siya Halos magkasunod na lang kami kasi ako 48 na ako 48 kilos. So si Bay is 53. Doon lang ang ng doktor na sa 3 sintomas ng TB, yun lang sa kanya. So sabi niya, hindi, napaka-imposible ma'am, questionable. Lalo na hindi naman siya nagbubuhat ng mabigat. Minsan lang, di ba, bigas? Yun lang naman kasi binubuhat niya mga ka-business. Hindi naman pinapabuhat nila ate kasi Tsaka hindi rin palagi yung bigas, hindi. Saglit lang din yan sila nagbubuhat kasi nagsasalitan niyang mga kagwangs So sana mga ka-business, yun nga, hindi sana malala, no? Yun lang sana yung niya, sakit niya. Parang naninigas lang na muscle. Yun. Parang nabunutan din ako ng tinikta. Tsaka naging si Bay, naging kwela na ulit. Kasi, syempre, di ba? Kasi lagi niya iniisip yung minsan kaya ayaw daw niya check up. Sabi niya sa akin dati. Kasi, mga kung ano na naman daw ang malaman niya. Di ba sinasabi ko kasi sa kanya magpa-check up na kasi. Yun. Parang siyang malaman yung nararamdaman niya. Kasi nung nalaman kasi namin yung sakit niya, doon siya parang mas lalong lumala yung niya. Yung nagkaroon siya ng anxiety na kasi tulala. Iisip niya yung nararamdaman. Oo. Tulala siya sa labas mga kabisnes, tapos parang mas gusto niya na lang uminom. Parang nahihiya siya kasi yung TV nga, di ba? Nakakahawa. Nakakahawa.
Yung discrimination ng iba. Nahihiya rin siya minsan makisalamuhan na ano ko yun, na Pansin mo? papansin ko yun. Minsan sa KB house, nasa gilid siya, nasa dulo. Parang nahihiya siya. Sabi ko, di naman yun basta nagagamot, tsaka magpapacheck up. Oo. Hindi naman basta-basta yung nakakao. Yun nga inaano ko kasi minsan na, yun nga, may nabasa ako sa comment na si Bay daw, bakit nagkikis-kis kay Pau Pau, baka daw mahawa ng sakit niya. Pinaliwanag ulit yun ng doktor kanina, hindi po nakakahawa sa paghalik, sa laway na pag nag-kiss ka, or sa baso, kutsara, tinidor, plato, hindi po siya doon nakakahawa, kundi yung dura, airborne, yung pag nabahing, naubo, yung laway na talsik nun, yun po ang nakakahawa. Pero yung ginagamit na plato, hindi po wala po talaga. Pangalawang doktor na yan nagsabi hindi po, wala pong ganun. Maling akala po yun na parang paniniwala ng Yun kasi yung dati natin na paniniwala sa TV. So, yun mga kabisnes, at least kahit papano, nabunutan ng tinik, si Bay naging pela na ngayon. Tsaka ano pala, ngayon may bisita tayo. Pero nga, di ako nagbibiro. Kasi di ba nabanggit ko na yung kahapon? Ay, hindi ko ba nabanggit? Sorry naman. Si ako dito kahapon. Oo nga, hindi rin pala ako napunta doon. Kay ate ko pala nabanggit nung nakaraang gabi. Si Mami Lita Mix Vlog. Darating sila ngayon. Kaya napacheck up na kami ng maaga. Kaya kinonfirm ko lang kay ate kanina, so okay naman. Pupunta na yun sila. Oo. Pupunta ka ba doon? So, may bisita tayo. Hindi, pupunta po talaga si Mami Dita ngayon. Kasi, paalis na din kasi siya sa 29. So, gusto niya talaga bumisita dito sa KB House. Dun sa KB House. So, yun, pagkatapos namin, kakain lang kami saglit mga kabis. Kasi may gamot si Bay mamaya 2 PM. Pakainin ko lang. Pakainin? Baka ipapakain ko doon. Ano kaya? Ano kaya? Secret. Hindi, joke lang mga kabis. Pakakainin ko lang si Bay kasi mamaya nga may gamot. Tapos, pupunta na rin kami sa KB. Pero umalis din sila kuya Oo, pupunta si Kuya Estong dyan kanina, sinundo si Bay. Kaya nga, sabi namin, magpapacheck up. So, hindi mo na kami sumama. Nagpa-check up na kami para... Yun kasi pinaka-importante, tsaka binilin kasi yun sa akin ni ate kagabi. Junjun, yung kalusugan ni Bay, unahin mo na ka. Sabi talaga sa akin ni ate kagabi. Sabi ko, Ote, bukas magpapacheck up talaga kami. Sure ko po yun. Kasi meron ni Kapsing nag-sponsor. Ayan, Tita Ann, thank you po sa sponsor niyo po. Yan, nagamit talaga kasi mahal ng gamot. Sa gamot niya lang na good for 5 days, sana na plus, no? Sobrang Pero wala nang problema yun mga kabisnes. Ang importante sa akin, magamot si Bay. Kasi yun na yung pinaka-birthday gift na gusto kong matanggap yung maging okay siya. Which is parang natupad naman na hindi malala yung niya. Dami ko pang daldal kaya pala ako nandito kasi may nag-chat sa akin. Sponsor. Uy. Oo. Sa'yo? Oo. Congrats. Thank you. Hindi. Para sa'yo. May nag-abot ng pagmamahal. Biskat na ba? Kain na daw tayo. Saglit lang, hindi pa ako tapos mag-vlog. Ay, maligo ka na doon. Kasi pupunta tayo sa sa kabila. Kain mo na ako. Kumain ka na. Yun. May nagpaabot ng pagmamahal para kila Ate Vera at Kuya Lito. Oo nga. Ayaw maniwala? Ayaw maniwala, Kuya Litz? Naniniwala ka ba sa akin? Medyo. Joke lang. Maniwala kasi kayo. Pinakita ko na sa inyo kanina, di ba mga ka-business? Oo. Ha? Mukhang tayo mo. Oo, kasi alam ko wala kang pera. Joke lang. Hindi, Oo nga, ito nga. Kinuha ko ito kahapon sa remittance center. Oo. Ba't ayaw maniwala? Kinuha ko ito kahapon sa remittance center, mga kabis. Patayo ko na nga ito. Nagpapakanda, hirap-hirap ako rito sa ko. Tapos pwede ko naman palang ipatayo ito. Yan Diba? Napakahirap pa
si Junjun, parang timang. De, ito nga mga ka-business, may sponsor po sila Ate Vera. Sa akin po ito pinadala. Sa akin po pinadala kasi ako po may hawak ng bank account. So, sa akin po pinadala. Ayaw maniwala Ate Vera. Ayaw maniwala na Ate Vera mga ka-business. Ito na nga, hawak ko na nga yung pera. Sabi ko kahapon, utang ako sa'yo. Baka ano? Hindi. Ano nga to? Sponsor nga to. Bilangin natin mga ka-business. 1. 2. Hindi ko na bibilangin. Secret. Hindi. Ito, pinagkaloob to ng sponsor sa kanila kasi every month, may sponsor po talaga sila every month. Hindi po joke lang po mga ka-business. Sahod po nila ito. Pumasok tayo sa audio, Ate Vera! Yes! Kasi mga ka-business na nakisuyo po sila Ate Vera sa akin, naglambing sila na, yun nga po, kasi nagkaroon ng problema yung bank account ni Boss Dave sa BDO. So, Dati. opo. Dati sa Boss Dave po talaga pumapasok. Eh ngayon nga, nagkaroon ng problema. So, inano po nila sa akin, nakisuyo po sila, naglambing na, kung po pwede, sa akin muna, ano yung sahod nila. Wala nang problema sa akin mga kabisnes kasi nga nung nakaraan sila Ate Mengay, di ba? Ang importante dun, makatulong din kami sa kanila, syempre, para kahit pa paano mga kabisnes, makagaan-gaan ba? Kasi si Kuya Stone din kagabi, kinausap ako. Nakisuyo din siya sa akin, si Kuya Stone. Na yun nga, yung sahod din nila. So sabi ko, sige Boss Dave, na-send pa nga ako na-send ko yung ano ko kay Paps. Sabi ni Paps, ano to te? Sabi ko, ay Paps, para kay Boss Dave po pala yan kasi nakisuyo nga si Kuya Stone. Na kung po pwede sa kanila, ay sa akin muna pumasok yung sahod niya. So wala, sa akin, sabi ko, walang problema Kuya Tong. Basta makatulong lang ako sa inyo, walang problema yun. So yun mga kabisnes, ito na po. Hindi ko na po bibilangin. Sila na po bahalang magbilang ng kanilang sahod. Pero ipapakita ko po ito te. Papakita ko. Sa po ito. Secret. Screenshot to. No. Ito yung pumasok sa inyo. No. Tapos, nabawas siya ng 18 pesos kasi mga kabisnes, ang pangit na po sa 7-Eleven. Nagbabawas na po siya ng 18 pesos tuwing transaction. Tapos pag nagbabalance inquiry, 2 pesos. Pero hindi naman ako nagbalance inquiry kasi nandito naman siya sa bangko. Pero yun nga, bawas po siya 18 pesos mga kabisnes. Kaya, yun, nabawasan siya ng 18 pesos. Thank you. Oh, you're welcome to yun. Kasi ako kahit paano mga kabisnes, no, ayan, naging maaga yung pasok ng sahod namin. Kasi nung nakaraan, matagal. Diba te, nahuli kayo. 27 ano? 27, which is ang pasok talaga ng sahod is nagre-range ng 21 to 26. Kahit ako kinabahan noon kasi baka hindi pumasok. Kasi sa amin din, matagal pumasok sa amin 24 or 25 na yata pumasok yung sahod namin. Tapos yung sa kanila pumasok 27. 27 ba? So parang nakakatakot mga kabisnes, baka hindi pumasok kasi 27 na lagpas na sa range ng pasukan ng sahod. Pero kahit pa paano, pumasok naman siya ng gabi. No? Pumasok ng gabi. Kaya masaya ako, kunin ko ulit. Igagano ko kasi ito magiging thumbnail ko. Abutin mo, Tibira. Oh. Thank you. para akong timang, no? Hindi kasi mga kabis, ganun talaga pagka-vlogger. Kailangan natin dumiskarte sa pag-ano. Opo. Effort talaga sa pag-vlog mga kabis. Ayun, masaya ako kahit paano kila Tibera. Yan. May paggastos-gastos na rin sila. Tsaka may sahod pa rin naman po sa Tibera sa KBO. Mga kabis, malaking tulong din. Ay, meron pala akong may papayo sa'yo, Tibers. Kasi napapansin ko nga, sa vlog nyo ba? Sa paggawa ng thumbnail. Hindi ako naka-thumbnail. Oo, hindi. Ito rin, payo ko sa Tibers para kahit paano mag-views talaga siya. Kasi napapansin ko, ano po kasi mga kabisnes, ibinilin po kasi sa akin ni Kuya na i-monitor yung mga views, sinasahod ng mga naming lahat kasi nga po, para matulungan. Para kahit pag nagsabi si Kuya na, Junjun, sino yung mababa yung views, sino yung kailangan tulungan, sino yung hindi nakasahod, matulungan po ng kabisnes official. Para ma-promote babaga mga kabisnes. So, napansin ko kasi sa thumbnail mo, te, hindi siya ganun ka-catchy. Alam mo kung bakit? Yung ginagawa mong thumbnail kasi, yung picture is paulit-ulit. No? Oo, minsan. Oh.
Hindi dapat ganun kay kunwari ngayon ganito nag-vlog tayo. Or dapat pag nag-vlog kayo ni Kuya Lito. Habang nag-i-edit ka, tingnan mo yung parang sa tingin mo na parang tingin mo na kay catchy siya na part, screenshot mo siya at yun ang gawin mong thumbnail at gawan mo siya ng doon mo nagawa ng parang catchy siya nga text, oo. Kasi mga kabisnes, napansin ko po, kaya medyo mababa yung ano na Tivera dahil po yung picture niya po or yung sa thumbnail niya is yung ano niya, yung parang paulit-ulit na picture mo nung dati pa, ganun. Hindi ang gawin mo doon, mag-screenshot ka sa part na, kunwari yung katulad doon sa akin nung nag-away tayo na ganunan tayong dalawa. Kunwari yun yung sa prank ko ba mga kabisnes na nakaganon kami. Yun yung part yun ng video na in-screenshot ko. Tapos nilagyan ko na lang ng subtext na parang feeling ko yun yung magiging catchy. Tapos title din na catchy siya sa mga viewers. Yun, talagang nag-views siya mga kabisnes. Yun yung may papayo ko sa'yo. Talagang tinitignan ko rin po kasi talaga yung upload ng bawat isa. Si Kuya Damulag nga inanuhan ko rin si Kuya Damulag kasi talagang palaging wala siyang thumbnail, title lang. Tapos mali-mali pa yung minsan parang title niya. So, inano ko naman na siya doon pero kaya nga lang mga kabisnes, nahihirapan si Kuya Damulag kasi medyo may edad na. Diba? Hindi po siya talaga marunong mag-edit. Si Kuya Damulag, all throughout yun po siya pag nag-vlog. So, yun, inano ko lang din. Tapos, yun, kila Tivera, yun din ang napansin ko. Kaya, ipinaayo ko na rin sa kanya mga kabisnes. Kasi kahit kila Bornok, inano ko na rin, napayo na rin ako din kila Bornok, na huwag masyadong over sa effect. Yun naman ang kay Bornok. Huwag masyadong over sa effect kasi ang viewers natin is hindi naman mga Gen Z, kundi mga may edad na, mga senior, mga titas, titos, mga auntie, uncle, mga ganon. Bihira lang yung viewers natin na mga medyo teens, di ba te? Bihira lang. So, yun. 40 plus pataas. 40 plus pataas yung mostly sa viewers ng kabisnes at namin. Yun. So, yun te, yun lang may papayo ko sa'yo. Congrats, ayan na yung sahod mo. Thank you. You're welcome te. Sana tuloy-tuloy sa pag-upload te araw-araw. Tapos magsama kayo ni Kuya Lito pag nag-vlog kayo rito. Or minsan ikaw, Kuya Litz, may ano kayo, di ba? Stand. Ay, nasira na. Yun sana kasi pwede yun, Kuya Lito, na pag dito ka lang, naglilinis ka or ano. Yung ginagawa niya dati kaso hiniram nga yung nasira. Oo, nasira. Hiniram po kasi yung stand niya mga kabisnes. Tapos nung binalik, nasira po. So yun, bili ka na lang ng te. Kahit yung ganun lang siguro, kasi maganda yung stand niya di ba? Yung sa ibabaw lang ilalagay, yun. Para kahit pa paano si Kuya Lito dito makakapag-vlog pagka pumapasok sa Tivera. Pwede si Kuya Lito dito kung ano yung everyday routine niya. Di ba? Pag naliligo siya, paano ba naligo? Na-upload na pala, na-vlog na pala yun, no? Yung mga araw na lang niya, pag nalinis, o kung ano yung ginagawa niya everyday. Yun. Para may everyday upload kayo. Huwag kayo mag-skip ng upload. Para lang. Kasi di ba matataas yung views mo noong dati? Araw-araw po kasi siya nag-upload noon. Tapos ngayon, na hindi siya everyday nag-upload, hindi na masyadong dinidistribute ni YouTube yung vlog nyo or yung videos nyo. Simula kasi nung sumamali pa kayang video pa, ilang araw ako walang upload. Tapos yung mga stock ko kasi na video, hindi ko man nabura, hindi siya makapag-video kasi mga pang-voice over. Oo. Hindi kaya ni Felix. Kasi voice over mga kabisnes Si Ate Vera lang kasi pag voice over kasi lalo na pag nagluluto, si Ate Vera ang nakakaalam noon. Kasi siya ang nagluluto noon so siya yung pag kailangan talaga magsalita doon. So, yun. Kailangan kasing sobra-sobra ma-detalye kung ano nakikita. Kaya hindi po talaga, kung napapansin nyo, hindi gaano spirito kasi voice over nga po yung vlog nila. So, yun lang yun lang yung kaya kong maipayo. Kaya maipayo. Thank you lang. Kala ko pa naman, nag-iisip ako kung kaya tsaka sila yung nag-sponsor. Iniisip ko si Masha yung nag-sponsor. Tapos, 10K. Hindi rin, rin kasi, yun nga mga kabisnes, yung sinasahod din talaga namin ngayon sa YouTube.
hindi po ganun kataas. Kasi kung napapansin nyo rin yung mga views namin, di ba, te? Lahat naman bumababa talaga. So, lalo na kami, may bayarin kami sa motor every month. Tapos ngayon nga, hindi ko alam kung magagamutan ba si Bay or ano. Pero sana mga kabisnes hindi. Ano lang talaga yun, muscle spasm lang talaga. Para kahit paano mga kabisnes, bawas-bawas ba sa ano ba. Pero kung sakali man, pagtsatsagaan ko pa rin yung mga kabisnes. Kaya talagang ako yung nagpupursigi mag-vlog. Para araw-araw may upload kami. Hindi ko talaga kaya pag wala kaming upload sa isang araw. Parang mababaliw ako. Ay, mababaliw. Hindi, kasi ano natatakot ako na hindi na i-distribute ni YouTube. Basta, mababa na nga yung views, lalo pang mababa kasi hindi nakakapag-upload sa mga isang araw. So, yun lang naman mga ka-business. Komportable naman na kayo dito, di ba, te? Happy sila mga ka-business kasi malaki dito. Malamig! Kasi may electric fan, may ceiling fan, may electric fan. Napatay ko yun kasi saan mo nakabit. Kasi may ilaw. Oo nga naman. Sinusumbong kasi yung sakit ng ulo ko. Ayaw ko nang maliwanag. Oo. Para ako laging nasusuka. Ganun pala yung migraine ko. Hindi naman nagluluha-luha yung mata mo. Nagluluha, lalo pa kayo. Pag migraine ba, te, ano talaga siya? Nagluluha talaga yung mata? Nagluluha. Kasi kung naman yung mata natin tayo sa... Kasi may kakilala ako nagluluha daw yung mata niya. Parang namamanhin. Masakit. Grabe. Parang ginaganon sa loob. Parang yung naramdaman ko nung first time ko naramdaman nung nagsundo nga kami ng na parang pinipiga yung ulo ko dito, tapos hindi ako makatitig talaga ng kasi masakit yung mata ko. Eh, hindi talaga ako nag-cellphone. Nilagay ko ng cellphone ko sa likod ko, tapos sumiga ako. Nakainom ako ng gamot. Nawala naman, nag-inom ako ng Biogesic, no? Nawala naman siya, pero matagal nawala. Kasi mostly, pagka masakit ang ulo ko, nag-inom na ako ng Biogesic. Wala pang 5 minutes, wala na yung sakit eh. Pero yun talaga matagal. Ilang oras bago nawala. Iniga ko na lang siya. Tapos nung nakarinig ako ng McDo, ay bangon ako. McDo lang pala. McDo lang pala yung gamot. Nakarinig ko ng McDo, tapos sabi, wala na nga daw, burger lang. So higa ako ulit. Tapos nung narinig ko KFC may chicken, bangon ako, tapos sabay labas. Yun ang palang gamot. Parang baliw mo. Totoo yun mga kabis, hindi yung joke. Talagang narinig ko yung pagsabi na may chicken. Bangon ako agad, tapos bumaba na ako kasi nagugutom pala ako. ayun mga business, no. Salamat po sa pagsama niyo po sa amin ngayon. Pero mamaya na ako mag-outro kasi kulang pa to eh. Doon na ako sa bahay mag-outro mga ka-business. Masaya ako at komportable sila Ate Vera rito. At saka, ayun, bagong bahay, bagong pag-asa, bagong pag-vlog. Ate Vera, marami na kayo magiging content. Pwede kayo lumabas-labas ni Kuya Lito. Check-in kayo. Parang kami lang ni Bay. Charot. Di joke lang mga kabisa. Ayan, dito na rin ako, Tivers, kasi kakain ako at pupunta kami sa KB, no? Ika lang, te. Yun nga po mga business namin minamahal. Nagpapasalamat po kami mag-asawa kayo na ate at kuya sa kanyang talagang pagmamahal at saka sa pagturing po talaga sa amin ng pamilya po. Yan po, at saka yun po. Maraming salamat po sa mga biyayang pinagkakalog po sa aming mag-asawa at pagmamahal. Tsaka siyempre po sa mga anak po nila, kay Pops, kay Kuya David, tsaka kay Ate Buda. Maraming salamat po. Tsaka siyempre, salamat kasi binibigyan nila tayong lahat ng komportableng sitwasyon or kalagayan. Thank you, Ate, Kuya. Sobrang talaga tayo. Kaya less, no? Kaya minsan pag nababasa ko sa comment section na inaalila tayo, na Oo nga, no? kung ano-anong sinasabi sa kanila. Porkit nakikita lang na tumutulong tayong maglinis, ang inakala nila, inaalila na. Sa akin nga, dami nagtatanong kung may sahod pa raw ba ako. Sinasagot ko yun kahit sa comment section. Meron naman po at hindi naman papayag si ate at si kuya na wala akong sahod. Kasi dito ako sa bahay diba? At saka kung sakaling dadating man yung pagkakataon na walang may pasahod si ate at si kuya sa akin, sa dami ng naitulong nila, bakit naman ako hindi kikilos, diba? Kasi pamilya yan pamilya. Kumbaga, yung bayad or sahod
ano na lang yun, bonus na lang yung binibigay nila kasi sa pagmamahal pa lang at komportable kalagayan na binibigay nila malaking tulong ngayon. Kasi sa totoo lang, uupa ka ng bahay. Malaki. Kwarto, ano man. Dito ang binabayaran Magkano 4-5 natin. ng pinakamababa, di ba? Dito binabayaran natin tubig kuryente lang. Walang ka. Sabi nga ng iba, bakit daw pati tubig kuryente ba? Hindi naman lahat. Sinusubo na nila ate kung Bakit? Gusto ba nila, gusto ba ng iba na sila pa rin ang magbayad? Hindi naman po pwede yun. May pagkakataon noon na yung about kila si Dave naman, malaki daw yung binabayaran sa ganito, ganyan. Ang akin lang mga ka-business, andyan na yung pagkain, nakahain na, binigay na nila ate. Munguyain pa ba nila at lulunukin para sa aming lahat? Hindi. Kailangan din namin mag-effort, gumawa at kumilos. Andyan na lahat di ba? Kaya sa mga nagsasalita sana kila ate at kuya ng masama, kami yung number 1 na sasaktan. Sa totoo Kaya lang. talagang kaming sumasagot po sa comment section. Sila kuya, binabaliwala nila yan. Hindi. Nasanay na rin po kasi Saka si kuya. sinasabi nila na, lalo si Boss Dave, hayaan nyo natin, huwag kayong kasi lalaki lang yan. Siyempre kami, hindi namin matiis Hindi namin Kami matiis. yung nakakakilala sa kanila. Kami ang una-unang nasasaktan pagka gano'n na ayun nga, may nasasabing hindi maganda kila ate at kila kuya. Kasi kami po ang mas nakakaalam ng totoo. Dahil kami ang kasama nila araw-araw. Diba? Kaya nga yung mga nagsasabi na bakit yung mga kagwangs walang sahod. Mga ka-business, yung pagbigay pangalan ng YouTube channel sa amin sobrang laking tulong na nga po sa amin Kasi kung tutusin, at sinasahod namin sa pagbablog at saka sa compare sa sahod nila dati, mas malaki naman po kasi ang sinasahod namin sa pagbablog. Yun naman po ang totoo. Saka lahat naman pinapili, di ba? Opo, yun ang Kung importante, anong gusto. pinapili. Lahat, kahit sila Kuya Born, lahat ng kagwangs. Ako nga kahit may YouTube channel na ako, di ba? Sinasahuran nila ako kasi everyday man ako nandun. Tsaka iba naman yung kay Ate Vera kasi all araw naman po kasi yung trabaho niya. Kaya talagang kailangan po siyang sahuran. Yung sa mga kagwangs naman kasi pagka kailangan lang naman po nila ate nila kuya. At saka kahit hindi kung sino lang ang available. Hindi naman obligado. Walang sa pilitan. Yung sinasabi nilang bakit kailangan everyday pumunta. Yun, ilambing lang nila kuya. Kasi parang sila kuya na hindi nila makita yung mga kagwangs. Kayo po ba mga ka-business yung mga anak niyo pag di nyo makita ng isang araw o nandyan sa piling nyo hindi kayo magtataka, hindi kayo mag-iisip na ano kayo nangyayari. Ganun po yung nangyayari kila kuya at kila ate. At saka parang naninibago sila pag walang ingay sa baba. Pag tahimik. Alam niyo, pag ako, di ba ako lang everyday nandoon, magbababa sila, kahit si Pops, kahit sino sa kanila, sinong dumating na, sinong andyan. Ganon lagi ang everyday tanong. Although meron namang CCTV sila ate, tinatanong pa rin nila sa akin kasi kung sinong dumating na, di ba minsan ikaw dumating ka maaga, aalis ka kasi susundo ko kay Toy. Minsan ganon. Kaya nagtatanong sila, sinong dumating na, sinong pumunta dito. Parang masaya yung pakiramdam kasi nila pag may dumating. Opo, kasi po, nabanggit din sa atin ni Kuya kasi na nadadama, yung mood nila ba? Pagka nandun kami, na masaya yung mood nila. Pagka wala kasi parang naano sila sa sobrang tahimik ng bahay, parang nababad trip na rin sila kuya. O nalulungkot sila ba mga ka-business. Kaya doon sa mga nagsasabi na kami nagtitake advantage sa mga pagkain, sa kung ano, wala po kasing ganun Kasi may nabasa ako din na nagtitake advantage daw yung iba sa pagkain doon sa KB. Kahit nga po wala doon sa KB house, kunwari ganyan. Ayan, minsan si Ate Mengay, kagabi pinadala ng ulam ni ate. O wala doon sa Ate Mengay pero pinadalhan ni ate ng ulam. Andun kami kagabi, Tibera, hindi ka kakain, mag-uwi ka ng ulam. Ganun po talaga. Sila. Hindi lang kami yung kahit hindi kami ang humingi, sila ate ang kusang nagbibigay ng kapagsis. Kasi huwag kayong, yun nga yung sabi nila, kung gusto nyo maranasan yung sa KB house, pumunta kayo. Kaya kahit nga kagabi, sabi natin sa akin, Junjun, kain na kayo. Tapos naman ako kumain sa bahay. Nag-McDo man kami. Nag-McDo. Hindi, inanuhan ko lang si Kuy kasi kami, busog naman na kasi ako nung tanghali. Si Kuy naghahanap ng chicken, binilag ko lang ng isang chicken. So yun lang mga ka-business, at least kahit paano malinaw na po sa inyong lahat yung mga bagay-bagay, Kami ang mas naigit na nakakaalam at mas nakakakilala sa ka-business family. So
So yun, dito na rin ako, te. Okay, thank you. Kasi Thank you po. pupunta ako doon at saka palubat na yata tong camera ko. Yun, ingat kayo dito, te, ha. Thank you, Tapos, yun. chat mo ako kung makakapunta ka doon, ha. Kasi Ano? pakaparating na rin yung bisita natin. Hindi na lang ako nakainom ng gamot. Sana maging okay para makapunta ka rin kahit paano. Ano ko nga nga, Ma-entertain natin. Ko lang labas sana eh. Kaya sabi ko rito kanina, Oh. hindi na madali, ay kagabi. Maaga ko tutulog kasi maaga ako lalabas. Para maaga na lang. Hindi ko nung kaya kasi restless pa lang. So, Magiging ano din yan, te. Yun, dito na ako, te, ha. Kuya Let's. Okay, Dito na ako. Bye, everybody. Pasensya na sa bala. Isa na ako na. Baka, dito na ako. Bye. Ayun na mga ka-business, naibigyan na po natin at ako'y kakain muna at kami na po'y pupunta sa KB House din po, no? Para ano, kasi may bisita nga pong parating. So, kailangan natin mga ka-business pumunta roon. Yun, balikan ko po kayo mga ka-business namin minamahal. So, ayun na nga po na mga ka-business. Ngayon ko lang outroan yung vlog kahapon. Yun nga sa pagpaabot ko nung pera nila Ate Vera. Sahod po talaga nila yun mga ka-business. Sahod nila sa kanilang YouTube channel. Sa akin nga po kasi pumasok. So, yun, winidraw din namin agad kahapon. At, ayun, pinagkaloob ko po sa kanila mga ka-business namin minamahal. Kasi, syempre, kailangan din po nila yon. So, so, ayun, at least napaabot ko na mga ka-business. At, kasabay na rin po yung pangungumusta sa kanila. Kung kumusta ba sila sa na kumain kasi ako ng biskwit. Pangungumusta sa kanila kung kumusta ba sila sa kanilang bagong tinutuluyan. Ayan, okay naman daw po sila mga kapisis namin minamahal. Joke lang po yun mga kapisis, wala pong sponsor. Baka isipin niyo po may sponsor, wala po. Sadyang sa akin lang po kasi pumasok yung sahod nila. Tulad din kay Kuya Istong, sa akin din yung papasok kung papasok ngayong buwan na to. So, antayin ko na lang kung papasok yung sahod ni Kuya Tong mga ka-business. So, ayan, at least kahit paano makatulong sa mga kagwangs yung pumasok na sahod nila, no? So, ayun lang po muna mga ka-business. Salamat po sa pagsama niyo po sa simpleng vlog na to. Naway kahit paano na-prank kayo, char. Na-prank mga ka-business. So, God bless po. Pasensya na po kakagising lang. Pero inaantok pa rin ako. Gabi na. Maghapong tulog pagkatapos magkuha ng abangan nyo pala mga ka-business yung resulta ng x-ray. Kung positive pa rin ba o negative yun. Abangan nyo po yun mga ka-business. Salamat po Maglalambing po kami. Sana po supportahan natin unang-una ka-business official, ka-business family, Papa Dins TV, Mrs. KB official. Siyempre po ang channel po ng mga kagwangs, mga ka-business. Please po supportahan natin. At ganoon na rin po Vera and Lito official mga ka-business. Yun. Please support po natin. God bless po. Thank you po sa lahat ng viewers, silent viewers, subscribers na walang sawang nagpapaabot ng pagmamahal sa amin. Hindi. Salamat sa lahat ng panunood nyo po pala. Kasi hindi nyo po pag-skip ng ads at magtutuloy-tuloy ng video namin, pag-share. Thank you so much po. Sa lahat din po ng mga sponsors na walang sawang nagpapaabot ng pagmamahal kay Ate Edita Mix Vlog. Thank you sa binigay mong bag sa akin. Thank you so much po. Hinahabol niya po yung kay Bay. Sinend niya po sa akin yung picture. Meron pong kay Bay. Kukuhanin na lang daw namin yung kay Buswaki. No? Na hindi lang, nailagay lang pala daw sa ibang bag. Kaya hindi na isama dun kahapon. No worries po dun mga kabisnes. At naiintindihan man po namin. Kahit wala po or meron. Basta importante dumalaw sila. Napasaya namin sila sa pagpunta nila. Kasi mga kabisnes, syempre po ang ating mga OFW po ay minsan lang naman po umuwi. So, why not pasayahin din natin sila, diba? Kahit pa paano. So, yun na po mga kabisnes. God bless po. And always po, birabanat lang po tayo palagi. And, todo-todo, syempre. God bless po mga kabisnes.
Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business, ka-business, Papa Dean, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Papa Dean, Stevie naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa Dean, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglan. Noong kami ninyong natagpuan, pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers naming minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago.
Bira!